Let's open our Bible in the book of John and we will continue our study in this blessed book of the Lord. John chapter 1, and we will read verses 19 to 24. John chapter 1, verses 19 to 24. Okay? Diyan na po tayo. Okay. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who art thou?" And he confessed and denied not, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Art thou Elias?" And he saith, "I am not." "Art thou that prophet?" And he answered, "No." Then said they unto him, "Who art thou? That we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah." And they which were sent were of the Pharisees. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat. Thank you sa mga victories na binigay niyo po sa amin sa church po na ito. Salamat sa strength na kaloob niyo po sa bawat miyembro. Alam ko po ang iba pagod. Even meron pa kami mga sipon, meron pa kami iba mga karamdaman. Dinudulog po namin ang paglapit po namin sa inyo ngayong araw. Nawa ang aming pagsamba, nawa ang aming paglilingkod ay will not be in vain, Father. Help us na makapagtuon kami sa Scripture this morning at ikaw magbigay ng understanding sa bawat isa. Kayo po ang maluwalhati at maitaas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. Let me speak to you this morning about the confession of John the Baptist. The confession of John the Baptist. So, may kita po natin dyan in verse number 20, yung word na confess. Okay? And I entitled this way para ma-highlight natin kung papaano din ni-represent or pinakilala ni John the Baptist ang kanyang sarili. Now, punta tayo ng Isaiah chapter 28 and Isaiah 28 verse 10. Isaiah chapter 28 verse number 10. Hindi tayo maka-request ng water dyan. Isaiah chapter 28 verse number 10. Okay. Nandiyan na po kayo? Wala pa po yung iba. Okay, verse number 10. For precept must be upon precept. Pero maganda, verse 9. Basahin ko muna. Para meron tayong ano. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Thank you. Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Kita po natin kailan dapat turuan ng doktrina. Oh. Sabi, yung isang bata o isang tao, kapag nawalay na siya sa gatas. Okay? Drawn from the breast. Big sabihin, as early as na hindi na siya nag-breast milk sa kanyang mama, ay pwede na siyang matuto ng doctrine. Okay? Verse 10, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, and there a little. Mga kapatid, sa pag-aaral ng Bible, it requires consistent and constant comparison. Ibig sabihin, kailangan i-compare mo Old Testament, New Testament, epistles, gospels, prophets. Merong time na kailangan tayo magbukas tayo dito, dyan, here a little, there a little, so that we will gain significant understanding of the book of the Lord.
Though, pinag-usapan na natin si John the Baptist nung pang-apat nating mensahe. And if you're keeping notes, this is the 9th message on the book of John. Imagine, pang-siyam na tayo, ibig sabihin, 2 buwan na tayo sa book na ito, pero chapter 1 pa rin tayo. At nasa verse 19 pa lang tayo, di ba? So, may kita natin mga kapatid kung gaano pa tayo kalayo. Yet, we need to compare or talagang sipagan nating mag-compare Scripture with Scripture if we are to understand the Word of God. So, yung message natin na pang-apat, ang title nun, The Witness of John the Baptist, doon natutunan natin how important John's witness is in relation to the ministry of our Lord Jesus Christ. Tutunan natin doon, gaano kahalaga siya, no? Tungkol kay Kristo Jesus o in relationship to the Lord Jesus Christ. Ngayon, matututunan po natin another truth in relation to the life of John the Baptist. At ito po yung kung gaano niya kakilala yung kanyang pagkakakilanlan at layunin na itinalaga ng Diyos sa kanyang buhay. So, wag po natin patagalin. Number 1, let's deal about the reason. Bakit ba kailangan mag-confess? Bakit ba kailangan i-confess ni John the Baptist kung sino siya? Una, i-deal natin the reason. Okay? Ang dahilan kung bakit. Now, let us define the word. Ano ba ibig sabihin ng word na confess? Okay? Di po ba ang confess pag tinagalog natin pag-amin? Okay? Umamin. Now, sabi ng dictionary, confession is to make acknowledgement or avowal in a matter pertaining to oneself. So, ina-acknowledge mo at nagsasabi ka ng pag-amin mo tungkol sa iyong sarili. To acknowledge, own, or admit. Aminin as a crime, a fault, or a debt. No? When you confess, sabi niya, either meron kang nagawang krimen at umaamin ka doon sa paggawa ng krimen. Kaya po mga kapatid, sa mga nakagawa ng krimen, gusto ng mga pulis na magkaroon ng confession yung may sala or yung suspect. Bakit? Mapapadali yung buhay nila eh. Mabilis na lang lalarga yung kasi umamin naman na eh. Okay? Kaya lang yung iba, di natin maiiwasan, may mga confession na pinilit. Umamin ka na lang para ganon. Di naman tama yung confession na yun. Pangalawa, sabi niya, to acknowledge faith in, to profess belief in. Okay? Ibig sabihin, confession din yung ina-acknowledge mo yung pananampalataya mo sa isang bagay or magpo-profess ka ng paniniwala mo sa isang bagay. Okay? So, kaya nga po, pag tayo ay nag-aral ng history, merong tinatawag na London's Confession of Faith. May mga ganon. Ibig sabihin lang nun, yun yung statement of faith nila, kino-confess nila, ito yung pinaniniwalaan namin. Okay? So, ang confession, hindi lamang pag-amin sa isang kasalanan, pag-amin sa nagawa mong mali, kundi sinasabi mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. That is also confession. Pangatlo, to admit as true, to assent to acknowledge as after a previous doubt, denial or concealment. So, dati dinideny, dati hindi mo inaamin, pero inamin mo, that is also confession. Okay, nilagay niya rin dito sa dictionary because this is a popular usage lalo na sa mga Catholic countries, 'di ba? Na ang pag-amin ng kasalanan doon sa isang pari. That is also a confession. Okay, nilagay lang dictionary dito dahil yun po ay talamak, yun po ay regular na paggamit doon sa salita po na yun. Also to disclose or reveal as an effect discloses its cause to prove, to attest. So para magpahayag ng dati po na hindi naman nalalaman, that is confession. So maraming definition yung confession, but bakit gustong malaman ng mga tao at bakit nag-confess si John the Baptist dyan sa verse number 20, magsisimula dyan, ang dahilan mga kapatid why he needed to confess ay dahil may mga lumapit na mga priest, di ba? Sa verse number 19, ang sabi na Bible, nasa John 1 tayo. When the Jews
sent priests and Levites from Jerusalem to ask him. So merong mga pinadalang mga pare at mga Levita, okay, time to ni Jesus Christ, time to ni John the Baptist, para bisitahin or para pumunta kay John at tanungin siya, sino ka? Who art thou? Okay, kung maalala nyo po, punta tayo Luke chapter 1. Luke chapter 1. Kung maalala nyo po, sino yung tatay ni John the Baptist? Anong pangalan ng tatay ni John the Baptist? Diba? Fourth lesson, pinag-aralan natin yun, hindi niya natin alam. Anong pangalan po ng tatay ni John the Baptist? Ano po? Nanay. Anong pangalan ng nanay? Oh, mas alam pa yung nanay. Okay. Zacarias yung kanyang tatay at ang nanay niya ay si Elizabeth. Okay. Now, sino ba si Zacarias? Balikan natin. Luke chapter 1 verse 5. Okay. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest. Yun naman pala. Ang tatay ni John the Baptist ay isang priest. Okay. At binanggit pa dito what course he is. Ibig sabihin, of the course of Abaya, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. So, okay, alalahanin niyo po ito ha. Huwag niyo nang kakalimutan. Ang tatay niya, si Zacarias, yan ang tatay niya. Ang tatay niya ay priest. Ang nanay niya ay si Elizabeth. At ang nanay niya ay galing sa linya ni Aaron. Tama? Oh. So ano sila? Sa mga tribes ng Israel? Ha? Judah? Hindi. Okay. Sila po ay Levites. Part sila ng Levites. Okay? Kasi ang mga priest, galing po yan sa tribo ni, sabi yung basa ng iba, Levi. Sa tribe ni Levi. No? Levi. Okay? Kasi si Elizabeth din, kahit yung asawa niya, kaaling kay Aaron, daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. So, okay, nakita niyo po? Now, it is a principle in the Word of God na kung ano yung trabaho ng tatay, mapapasa sa anak. Okay? Kung ano yung ginagawa ng tatay, maipapass down niya, lalo na sa kanyang anak na lalaki. Okay, principle yun, no? Luke chapter 2. Luke chapter 2, verse number 49. Luke chapter 2, Luke 2:49, tignan niyo po. Tignan si Jesus Christ nung siya ay 12 years old, among the doctors, among the lawyers. So, verse number 49, and he said unto them, how is it that ye sought me? Kasi, nawala na eh. Umalis na sila sa Jerusalem, akala ni Mary, nandoon na si Jesus, kasama na nila sa carriage. Ngayon, wala. Taka sila. Saan na kaya yun? So, hinanap-hanap nila. So, ang sabi ni Jesus Christ, nung nakatagpuan nila, how is it that you sought me? Ba't nyo ako hinanap? Wist ye not that I must be about my Father's business? Okay? Of course, that is the statement of the Son of God. So, ang Father dyan is capital letter F. Kasi sino naman talaga ang tatay ni Jesus Christ? God the Father. Okay. So, but the principle is still stands, mga kapatid. Na ang isang son, supposed to be, he will follow the steps of his father. Susundan niya kung ano yung halimbawa ng kanyang tatay. At may kita natin dyan, I must be about my Father's business. Kuha niyo po. So, isa pa. Proverbs 22. Proverbs 22. Proverbs 22,
verse number 6. Sa ulo nyo na po ito, di ba? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. What greater training is there, no? What greater training is there than being the example to your children of what they should be? Anong mas dakila at anong mas mainam na training ang meron sa anak, maging ganito ka. Anak, dapat ganito ka. Dapat ganito ka. Pero hindi nakikita naman sa magulang. Or, mas mainam yung, anak, panoorin mo ako. Ganito ang gagawin natin. So, as they watch you, as they see sa kanilang magulang, ano yung ginagawa ng tatay nila, ano ginagawa ng nanay nila, ay, ganun pala dapat ang gagawin ko. Diba? So, mga kapatid, it is a principle na, ang sinasabi ko lang, principle kasi na kung ano yung tatay, yun din yung mapapasa sa anak. Especially sa anak na lalaki. Kaya po, kahit si Jesus Christ, yung pagkakakilala sa kanya sa earthly ministry, is this the carpenter's son? Hindi ba't ito yung anak ng karpentero? Bakit? Karpentero kasi si Joseph. So, yun din yung magiging identity nung anak. Bakit ko to sinasabi sa atin, mga kapatid? Because, balik na tayo sa John 1. Dahil yung mga pumunta para tanungin si John the Baptist kung sino siya, ay walang iba kundi mga priests at mga Levites. Okay? They are priests and Levites. At tinanong siya, who art thou? Who art thou? Hindi ba't supposed to be obvious yun? Bakit? Kabaro nila si Zacarias eh. Ano ba si Zacarias? Hindi naman sobrang dami ng mga priest na yan eh. Nagpapalitan lang yan sila. So magkakakilala yung mga yan. Nakakasunod po tayo? Hindi yan libo. Bilang lang yan sila. Now, supposed to be, they know kung sino yung tatay ni John the Baptist. Tama? And supposed to be, they know who John the Baptist is. But, nag-start kasi ng ministry si John the Baptist sa wilderness. Hindi sa temple. Okay? So, yun pa yung isang, peculiarity. Ibig sabihin, kaibahan ni John the Baptist, hiwalay sa ibang mga priest. Kasi sila, nasa temple sila. Yung tatay ni John the Baptist, nasa temple yun eh. Si John the Baptist, wala sa temple. Nasa ilang. Nasa wilderness. Nasa ilog. Ano ba nakain itong tao na to? Locust and wild honey. No? Now, Numbers chapter 4. Numbers chapter 4. Masarap pala mag-preach kapag yung pagod lahat. Sobrang tahimik. Okay? Numbers chapter 4. Numbers chapter 4 verse 3. Numbers chapter 4 verse number 3. Ito po yung testament of what age magka-qualify ang isang Levite na mag-partake sa ministry sa temple. Tignan nyo po ano sabi ng Bible? From 30 years old and upward, even until 50 years old, all that enter into the host to do the work in the tabernacle of the congregation. Anong edad? Yun. Nagsimula ng ministry si John the Baptist, 30 years old na siya. Okay? That's the age. Kaya po, si Jesus Christ, anong age din nag-start? 30 din. Kaya nga, di ba, ang kalimitang alam natin na matay si Jesus Christ ilang taon? 33. Kasi ilang taon yung ministry niya? 3 years. Nakuha niyo po? Okay. So, 30 years old, doon pa lamang sila makakapagsimula doon sa priestly ministry. So, hence, okay, yung tanong ng mga priest, yung tanong ng mga Levites,
Curious sila, sino ka ba? Who art thou? Sino ka ba? Now, on the following point, may kita natin, merong tatlong assumption kung sino si John the Baptist. Di ba? May kita natin yan dyan sa text. There are three assumptions on who he is. May tatlong, at si John the Baptist na yung nagpauna doon sa verse number 20 nung isa doon. But, before we go to that, mamaya didiscuss natin sa point number 2, yung tatlong assumption kung sino siya. Now, verse number 24, kasi meron din tayo verse 24 Yan yung dalawang text natin about the first point. Verse 24, ito yung sabi ng Bible. And they which were sent were of the... Napaka-behave nyo po, ano? Sino po? Saan po sila? Sino po nagpadala sa kanila? Pariseyo. Yan, importanteng maintindihan natin yan. Now, in studying the Bible, it is also important na tignan natin yung context. Contextual setting of the event or passage. Ang pagparating o pagparito ng Messiah was consistent to prophecy. Kahapon, pinakita ko yun doon sa chart ko. Okay? Pinakita ko sa chart ko kahapon yung Daniel 70th week. Kung magiging honest yung isang Hudyo sa pag-aaral ng prophecy, they know kung kailan darating si Jesus Christ sa history. They know that. Okay? Bakit ko nasabi yun? Bakit yung mga wise men? Yung mga wise men, alam nila na dumating na si Jesus Christ. Kasi nakita daw nila yung star niya. Okay? They know, if they will just magiging honest lang sila sa pag-aaral nila ng prophecy, they know kung kailan darating. Preacher, ano ibig sabihin ng 762? Sa kawan. Okay, punta kayo sa Daniel 9. Daniel chapter 9. Simula verse number 25, tignan niyo po. Daniel 9:25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks. So, simula dito, commandment. Ano po sabi ng verse? Commandment to restore and build question. Bakit may command na i-restore at i-build yung Jerusalem? Pag i-restore mo yung isang bagay, anong ibig sabihin nun? Okay? Ibig sabihin, wala na siya sa tamang kaayusan. Kasi nga, dating maayos, nasira, then i-restore mo pabalik. Tama? If there is restoration involved, ibig sabihin, Jerusalem was destroyed. Nasira siya. At ito ay nasira, mga kapatid, nung time na una, yung northern tribes muna yung nasira dahil sa Assyria. Then, dumating yung Babylon, the King Nebuchadnezzar, to take away Judah, kaya na-destroy. Kaya si Daniel, nandoon siya sa Babylon. Okay? Now, we are in the time, nasa panahon po tayo na ang Jerusalem wasak. Na ang Jerusalem sira. Na ang Jerusalem talaga namang hindi maganda. Tignan niyo po, cross-reference, Nehemiah. Tandaan niyo po, ang Bible natin ang Bible po natin,
Hindi po to naka-chronological order. Ano ibig sabihin, preacher? Ibig sabihin, si Daniel, ang layo-layo niya kay Nehemiah, tama? Tama po ba? Magkadikit ba sila, magkalayo? Yung book nila. Magkalayo, di ba? Ang layo nun. Nehemiah, layo-layo pa nun, bago ka dumating ng Daniel. Pero, I believe, may overlap doon sa events na sinulat ni Daniel at saka sinulat ni Nehemiah. Now, tignan niyo po Nehemiah. Magkalapit lang yan sila sa chronological order. Now, si Nehemiah, sa chapter 1, in verse, tignan nyo, verse 1, babasahin ko the words of Nehemiah, the son of Hakaliah. Okay? And it came to pass in the month of Chislu, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. So tinanong niya, kamusta yung mga natin dyan? Kamusta yung mga kapatid natin doon? Kamusta yung mga Hudyo doon? Okay. At yung mga natira doon sa Jerusalem. And they said unto me, verse number 3, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down. So yung wall, bagsak. And the gates thereof are burned with fire. Yan yung sitwasyon ng Jerusalem. Kaya, dating kay Daniel, may prophecy na kapag meron ng commandment to restore and to build Jerusalem, ang prophetic clock magsisimula na. Ano yung preacher? Hindi, orasan ba? Yung tunog na orasan. So, kung ayaw nyo nun, yung ano na lang, yung buhangin, yung pag inikot mo ganyan. Simula nang may commandment na i-restore and i-build yung Jerusalem dahil nga na-waste down, dahil nga na-broken down, dahil nga na-destroy, dahil nga tinake captive yung Judah at nilala sa Babylon, so may mga konti lang na natira doon, pero bawal sila dong maggobyerno ng sarili nila, kundi patay sila. So, since this, bibilang ka daw ng 7 weeks. Then, sabi ng, balik tayo sa Daniel, verse number 25, Messiah the prince shall be 7 weeks, and 62 weeks. 60 equals 60. Okay? A score means 20. So, 60 is 60. Okay? 60 and 2 weeks. Kaya inilagay ko. So, ilan na to? 7 plus 62. Tunun. Diba? 69. Okay. So, 69 na yan. Okay, nakuha niyo po. The street shall be built again, and the wall, even in troublous times. And after 62 weeks, shall Messiah be cut off. Pag dumating ka na daw sa point na to, ito na yung pagiging cut off ng Messiah. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, dito mamamatay si Jesus Christ. Patay na dapat yung Messiah on the 69th week. Kasi na-cut off na siya. So, pag binilang nyo yan, mga kapatid, hindi ko na i-elaborate po pero ang week equals nun, isang week, isang taon. Or, hindi pala, isang week, 7, di ba? 7 days yon. 1 week, 7 years pala. So, one day is equal to 1 year. So, what you have here is 69 weeks. So, ang 69 weeks na yan, times 7, ilan? Ilan? 483. Tama. Tinandaan ko lang Hindi ko naman yan sinold. Tinandaan ko lang yung ano ko. Tama po ba? 9, 7, 63. 63. 3. Carry 6. Di ba? 483. Ibig sabihin, pag meron ng command na i-restore at i-rebuild yung Jerusalem,
bibilang ka ng 483 weeks, mamamatay na yung Messiah. Or years. Kapag tumakbo na yung taon na yan, kapag tumakbo na yan, simula dito, bibilang ka na, start na yan ng bilang. Ibig sabihin, pwede nilang i-calculate kailan darating si Jesus Christ. Pwede nilang i-calculate yun. Pwede nilang asahan yun. Okay? Nakakasunod po tayo? So, in prophecy alone, they could expect, hindi kagaya natin, di naman natin kayang computein yung rapture eh. Kung kailan mangyayari yun eh. Diba? Lahat ng nag-compute, namatay na po. Hindi pa po nag-rapture. Okay? Pero imminent yun. Anytime it could happen. Okay? Walang Pero pagdating sa prophecy, pwede mo i-compute. Bakit? Kasi nilagay na nga ng Diyos kay Daniel yun eh. So, after that 7, saka 62, 69, pag dumaan na to, pag tumakbo na tong 483 years, expect mo nandun na, patay na yung Messiah nun. Cut off na siya. Okay? Na-cut off na yung Messiah during that time period. Nakakasunod po ba tayo? Bakit natin yung sinabi? Bakit natin yung diniscuss? Anong kahalagahan ng preacher sa ating pag-aaral? Now, kung yung bansang Israel, hindi nila ine-expect si Jesus Christ na dumating nung time na dapat dumating na talaga si Jesus Christ, hulaan nyo kung sino yung nag-e-expect na dumating na siya. Sino bang mas may alam sa Bible? Ha? Sino yung tatay ng mga Pharisee? Ye are of your father da. Alam ng dyablo kung kailan darating yan. Okay? Alam ng dyablo kung kailan darating si Jesus Christ. Kaya po, tignan nyo nung time na to, sa Book of Daniel, pinaprophesy pa lang, may Pharisee na ba? May nabasa ka bang may Pharisee? Wala. Wala pa. Pharisee, Sadducee, walang ganun. Nung dumating na si John the Baptist, nag-preach na siya, may Pharisee na? Bakit? Tanim na ni Satan yun eh. Naghahanda na siyang salubungin si Kristo at sagupain si Kristo. Nakuha niyo po? Dahil ito nakasulat sa Word of God, ayaw intindihin ng mga Hudyo, si Satan, alam niya yan. Ilang weeks na ba? Malapit na. Alam ko na itong taon na to. So, bago pa dumating yung time period na yan, mga kapatid, nagpe-prepare na siya. Kaya mapansin nyo po, pagdating ni Jesus Christ, puro may mga sapi yung mga tao. Ba't yung buong nation, merong mga filled with devils? Bakit? Bakit yung time na yun? Bakit punong-puno ng mga ganun? Kasi alam niya si Kristo darating na. Mga pangontra niya yun, mga kapatid. Okay? Nagpe-prepare na yung dyablo. Kung ang Diyos nagpe-prepare ang dyablo. Di ba, kagaya ng tinuro ko kahapon? Murderer siya from the beginning. Kaya sasabihin ko sa inyo, alam ng dyablo kung kailan darating si Kristo? 2 years old pa lang si Jesus Christ, gusto niya na ipapatay. 2 years old pa lang, 2 years old and under, nung time ni Herod, pinapatay niya yung mga bata. So, wala siyang intensyon, simula pa umpisa, kundi paslangin si Kristo. Yun talaga yung disenyo niya, yun talaga yung plano niya. Even from the beginning, He knows that. Mga kapatid, don't underestimate the devil. He knows His Bible. Kaya nga, nung nakasagupan niya si Jesus Christ, doon sa nag-aayuno si Kristo ng 40 days, anong panlaban niya kay Kristo? Scripture din. Hindi ba't nakasulat? Hindi ba't nakalagay? Hindi ba't nakasaad? Bakit ganun? Kasi alam niya na yung kaharap niya na, this is it. This is the seed promised in Genesis 3 that will bruise my head. Nadudurog sa aking ulo. At sa prophecy, pag binila mo, compute yan, nako, alam ng dyablo yan. This is the time of my life. I will kill you with my own hands. Okay? Alam niya, nakalagay na sa prophecy kung kailan makakat off ang Messiah.
Kaya po mga kapatid, bakit baga ang mga Hudyo hanggang ngayon di maniwala na si Kristo yung Messiah? Pag kinumpute nila yan, walang ibang time period na tatamaan yan, panahon lang ni Kristo. Ibig sabihin, kung meron silang uhulaan kung sino si Kristo, yung mga tao lang na nabuhay nung time na yun, wala nang iba. Kasi lumagpas na yan. Nakuha niyo po? But there is a time period unfulfilled yet. Hindi pa to nangyayari. Yang uno na yan. Yang isang week na yan. That is also equal to 7 years. Kasi 'di ba? Ilan yung kulang para maging 490? 7. So meron pang 7 taon na naiiwan at yan ang tinatawag na tribulation period. Day of Jacob's trouble. Yan yung time na yon. Okay? At kailan sa prophecy magsisimula yon? Sa Daniel 9. Kailan magsisimula yon? Tignan nyo. Verse 26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Now, meron diyang prince, mga kaibigan, mga kapatid, we will not delve into that, but that is referring to, I believe, the Antichrist. So, mangyayari lang ito after na makat off si Messiah. Nakat off na ba yung Messiah? Namatay na ba si Kristo? Yes. Pero alam natin, di ba? Kaya nga ito yung tinatawag na gap. Parenthesis. Bakit? Imbis na tribulation period, yan na yung kasunod eh. Ano ang dinispense ng Diyos? The grace of God. Nakuha nyo na po. Dito may gap. Bago ma-fulfill yung last week ni Daniel, meron munang binigay ang Diyos, dinispense ang Diyos. That explains our time today. Yan yung nagpapaliwanag kung anong meron tayong panahon ngayon. Mga kapatid. Okay? Kahit gaano po tayo ka-depressed sa mundo, kahit gaano ka ka-frustrated sa government, kahit gaano ka kalungkot sa mga nangyayari sa paligid at sa bayang ito at sa buong mundo na mismo, mga kapatid, kaya hindi pa hinahatulan to ng Diyos ng buuan ay dahil binibigay niya pa yung kanyang biyaya sa lahat. Kaya lang, ano ginagawa ng tao? Inaabuso. Kala ng tao, tuloy lang ang buhay. Sige, Elon Musk, trillionaire na. Sige, magmasa ng maraming pera. Okay, ganyan. Pero, wag niyo kakalimutan, God is true to His promise. What He did promise in the Old Testament, He will fulfill. Though, hindi natin nakikita ngayon how this would be fulfilled. Okay? Pero yung gap ngayon, this is the dispensation of the grace of God. Kaya po, sa ating panahon ngayon, ang mensahe natin, grace and peace, ay dahil ino-offer ng Diyos ang kanyang kamay sa tao to be reconciled unto Him. Para makipagkasundo po sa Kanya. Sinabi ko po yan lahat because the Pharisees ay nandoon na sa time ni John the Baptist, ready na yung mga tanim ng dyablo. Okay? Nandoon na sila noong time na yon. Now, to quote Evangelist Roger, meron siyang Workman's Treasure na libro. Nakalagay po ito. At that time ni John the Baptist, spiritually, was ruled by the religious traditions of the scribes and Pharisees na mga pawn, okay, ni Satan. Tingnan nyo po, Matthew 15. Matthew 15. Matthew chapter 15. Matthew 15, 3 to 9. Kausap ni Jesus, sino? Scribes and Pharisees in verse 1. In verse number 3, but he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death.
But ye say, whosoever shall say to his father, his mother, it is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, and honor not his father, his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. Ito yung sitwasyon ng panahon ni Jesus Christ, yung mga Pharisee yung nangunguna sa bansa at ginagawa nilang walang bisa ang salita ng Panginoon sa gamit yung kanilang mga sariling tradisyon. Okay, yan yung sitwasyon. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, verse 7, ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips, but their heart is far from me. Itong mga tao na to lumalapit sa akin ng malapit sa kanilang gamit ang kanilang mga dila at gamit kanilang mga bibig, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So pinalitan nila, instead of the word of God, instead of the law, ang kanilang binibigay ay yung commandment ng tao. Diba? Sikat na sikat yung John 8:44. Diba? Sige, basahin natin. John 8 verse 44. This is descriptive of the religious leaders in the time of John the Baptist. Thank you. Okay, descriptive po ito mga kapatid. Ibig sabihin, ito ay nagpapakita kung ano yung sitwasyon, kung anong uri ng puso, anong uri ng mga tao ang kinahaharap ni Kristo. Sabi niya, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Yan yung mga kausap. Okay? Yan yung mga nagpadala sa priest, sa Levites para kausapin si John the Baptist. Yang mga Pariseo na yan. Okay? Yan po sila mga kapatid. Satan had also, kinuquote ko pa rin yung workman's treasure, Satan had also filled the land and the nation with his devils. Yun yung pinapaliwanag ko po sa inyo kanina. Because he knew it was time for God's Son to claim his land and his people. Alam niya, yung time na darating na, yung anak ng Diyos, kaya ito na, showtime na. Let's fill this land with all the devils. Yung isa-isang tao nga, ang sumapi sa kanya, legion eh. Libo-libo yun. Hindi isang diablo. By the way ano lang po, minsan kasi ginagamit natin loosely yung term. Pero sa Bible, walang demon. Hindi ginamit ng Bible yung term na demon. Wala kang mabasa sa King James sa demonyo. Demon. May mabasa ka devils. Or devil. Okay? But demon is not used. Pero pag nagpipreach, syempre, minsan, di ba? Nagpapalayas ng mga demonyo. Di ba? Nagagamit yung term na yon. However, sa Bible natin, sa King James, wala pong demon. Di mo mabasa yun. Devils po. Ang term kapag filled with devils, ganyan. So John went outside of Jerusalem into the wilderness to separate himself from the apostate nation and to call out a remnant of those who would believe. So siya, sabi ko nga po kanina, nasa ilang siya. Nasa wilderness siya. Nasa labas siya. Wala siya dun sa mainstream sa templo. Bakit? Kasi yung buong bansa noon, majority, apostate na. Ibig sabihin, hindi na talaga sa Diyos yun. Na-influensyahan na po yun ng dyablo. Okay, nakakasunod po tayo. Now, number 2, mga kapatid. Not only the reason, saan kaya ilagay ito? Dito. Bigyan ko kayo ng halagang 500 na salita. The repudiation. I believe verse 20 hanggang verse 21. Preacher, ano ibig sabihin ng repudiation? Pagtanggi. Itanggi. To repudiate. Diba? So, merong tatlong identity na I believe even the priest, though si John the Baptist mismo yung nagsasabi doon sa unang pagkabanggit ng mga identity na ito na hindi siya yon. Pero I believe they are expecting na siya nga. Okay?
or they are somewhat gauging him na ito na yata yun. Okay. Ano yun? May tatlong identity na mababasa tayo dyan sa ating talata na pinasunungalingan or sinabi ni John the Baptist na hindi siya yung tatlo na yon. Una, in verse number 20, he confessed, I am not the Christ. Okay, una, sabi niya, hindi ako si Kristo. Sa verse number 21, tinanong siya, ikaw ba si Elias? Ikaw ba si Elijah? Hindi rin. Sabi niya, I am not. Tinanong siya ulit, ikaw ba yung propeta? At sumagot siya, hindi. So meron tatlo. Okay? Christ, Elias, and if we will study, kilala niyo po kung sino yung prophet na tinutukoy nila? Deuteronomy 18. Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18. Verse number 15. Deuteronomy 18, verse number 15. Sige po, puntahan natin para matutunan po natin. Diyan na po kayo? Okay. Verse number 15. The Lord thy God will raise up unto thee a prophet, capital letter P, from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Unto him you shall hearken, according to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb, in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the Lord thy God, neither let me see this great fire anymore, that I die not. And the Lord said unto me, They have well spoken that which they have spoken. I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee. Verse 17, sino nagsasalita? The Lord said. So, sino nagsasalita po? The Lord. Sino kausap niya? Sino sumulat ng Deuteronomy? Si Moses. The Lord said unto Moses. Verse number 18, I will raise them up a prophet, capital letter P, from among their brethren like unto thee. Magre-raise ako ng propeta na kagaya mo, Moses. Tuhan niyo po. That's why they also asked John the Baptist, ikaw ba si Elias? Ikaw ba si Elijah? Oy, ikaw ba yung propeta? Di rin. Okay? Why? Kasi may promise ang Diyos na magre-raise up din siya ng prophet. And that prophet, mga kapatid, like unto Moses, is no other than Jesus Christ. Okay? Kaya po, remember those three names. Alalahanin niyo yung tatlong pangalan na to. Christ, Elijah, Moses. Sounds familiar? O hindi? Nakalimutan niyo na ulit yung mensahe natin nung nakaraan. Saan mo maririnig yung tatlong pangalan na yun? Kinuha ni Jesus Christ si Peter, si John, saka si James, kung di ako nagkakamali. Pumunta sila sa bundok. At pagpunta nila doon, antukin yung tatlo. At dito, hinubad ni Kristo yung glory niya, pinakita niya. In the Mount of Transfiguration. Yung alimpungatan si Peter, anong sabi niya? Lord, gawa tayo dito ng tatlong tabernakulo. Isa para sa iyo, isa para kay Elijah, isa para kay Moses. Alala niyo? Bakit? Anong sinisimbolize ba ng tatlo na yon? Si Moses, what did he symbolize? The law. Si Elijah, sino sinisimbolize niya? The prophets. Okay? But si Jesus Christ, fulfillment siya ng prophecy. Tama? Ang buong Old Testament, law, prophets, the Psalms. Pagsamahin mo, Old Testament na yun. Completeness. Kasi yung Psalms, pag sinabi kasi yung Psalms sa Hebrew, okay, yung sa Tanakh po kasi yung term. Yung term ng Old Testament sa mga Jew, Tanakh. So yung Tanakh na yun, Torah, nakalimutan ko isa. Basta isa, Ketuvim,
Basta yun, ibig sabihin lang nun, yun yung mga kategory. Yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Ketuvim, I'm not sure exactly kung yun ba yung prophets. Yung Psalms, yun yung Psalm, Proverbs, Job, Ecclesiastes, so on. But that is the complete Old Testament. But, nonetheless, mga kapatid, gusto ko lang po sabihin sa inyo, kahit si Moses at kahit si Elijah, they are not to be compared with Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Father kay this is my son, of whom I am well pleased. Nandun si Moses, nandun si Elijah, di man lang pinansin. Ang sabi lang, ito ang anak ko, na aking kinaluluguran. Tama po ba? Nandiyan ba po kayo? Amen. So, now, pinakita ko na yung verse sa Deuteronomy na may pangako na magpapadala siya ng propeta. But bakit yung tanong nila, ikaw ba si Elijah? Bakit ganun yung tanong nila? Kasi si Elijah nakaprophesy din na darating ulit. Okay? Malakay, chapter 4. Malakay, chapter 4. Malakay chapter 4, verse 5 to 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Nakita niyo po clearly? May promise na ipapadala muli si Elijah. Kaya, yun yung tanong ng mga priest. Yun yung tanong ng mga Levita. Ikaw ba si Elijah? Sumagot naman siya, hindi. Okay? Hindi. So, yun yung ni-repudiate niya. Ibig sabihin, si John the Baptist, hindi niya kinlaim na either of the three siya. Hindi siya si Kristo, hindi siya si Elijah, hindi siya yung prophet, which is to come. Now, lastly mga kapatid, last point. The revelation. That's our remaining verses. Verse 22 to 23. Nakita natin yung dahilan kung bakit kailangan niya mag-confess. Dahil tinatanong siya kung sino siya. Pangalawa, nirepudiate niya. Tinanggi niya kung sino yung mga assumption ng mga tao. Kung sino siya. But dito, i-reveal niya, sino ba siya? Okay? Sino ba siya? In verse 22, then said they unto him, who art thou? That we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself? He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. While hindi naman siya yung prophet, hindi rin siya si Elijah, but, ito yung twist, kung tinanggap siya ng bayang Israel, siya si Elijah. Ha? Ano ibig sabihin, preacher? Matthew, chapter number 11. Matthew, chapter 11. Kung tinanggap siya, yung witness niya, siya na nga. Siya na nga si Elijah. Matthew 11, verse number 14. Matthew 11, verse number 14. Sige, simulan ko sa verse 13. Matthew 11:13. For all the prophets and the law prophesied until John. Sino tinutukoy? John the Baptist. And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. Okay? But, hindi ko na nakuha yung isa pang cross-reference. But, si John the Baptist, that's why the Bible could also say that, dahil nasa kanya, taglan niya yung espiritu ni Elijah. He has the spirit of Elijah. Okay? Kung nireceive siya,
Tandaan nyo yung ginawa din sa kanya. Anong ginawa sa kanya? Di siya pinatay lang. Pinugutan po siya. Sa prison. Okay? Yun yung ginawa kay Elijah. Ay, kay John the Baptist. But, he is definitely, siya ay pinrophesy sa Old Testament na darating talaga siya at meron siya i-fulfill sa prophecy. Diba? Isaiah chapter 40. Malapit na po tayo. Amen. Praise God. Isaiah chapter 40, verse number 3. Isaiah chapter 40, verse number 3. Now, hindi ko na iuulit kasi binasa na rin natin to sa Book of John. But that is the passage kung saan kinuha yung John chapter 1, verse number 23. Diyan kinuha sa Isaiah 40, verse number 3. Mapapansin nyo po, yan yung kinote ni John the Baptist. So, definitely, sa Old Testament, nakapangako na din na darating siya. Tama po? It is already promised that John the Baptist was to come, though unnamed. Hindi naman siya pinangalanan na siya yun sa Old Testament. Pero darating siya at siya yung nag-fulfill ng passage na yan. Okay. So, quoting again the workman's treasure, those who responded to John, sila na mga nag-respond, naniwala ba sa sinasabi ni John the Baptist, ay nabautismuhan for the remission of sins. Mark 1:4, Luke 3:3. Water baptism separated them from the generation of vipers who will be purged out of Israel during the wrath to come. Matthew 3. Matthew 3. Matthew 3:7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. Imagine, ang tawag dun sa mga tawag ni John the Baptist dun sa mga Pariseo at Sadduceo, henerasyon ng mga tagal ng viper. Hindi lang po basta ahas ang viper eh. Snake ang ahas eh. Hindi ko alam kung ulupong ba eh. Oh. Sipin mo, tawagin mo yung isang tao, hindi lang ang tawag mo sa kanya, ahas siya. Ahas ka, masakit na eh. Ahas ka! Hindi. Ulupong ka. Ba, ang tigas, no? Lutong. Oh, generation of vipers, sabi niya. Who hath warned you to flee from the wrath to come. Luke 7, verse 30. Luke 7, verse number 30. Luke 7, verse number 30. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of Him. Okay. So, Matthew 23, talon tayo, hindi nyo pa napupunta. Yung iba, wala pa doon. Matthew chapter 23. Okay, Matthew 23. 35 to 36. That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel, unto the blood of Zacharias, son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. Verily I say unto you, all these things shall come upon this generation. So nagbabaptize si John the Baptist, kaya yun yung ministry niya sa Israel, ay para linisin sila. I-confess nila yung kasalanan nila. And also, mga kapatid, to prepare the nation to become a kingdom of priests. Yan po yung diniscuss ko kahapon. Okay? Na kailangan na magiging kingdom of priests yung Israel kasi sila yung magiging representative ng Diyos sa buong mundo. That's why John the Baptist is preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand, at magpabautismo sila para maihanda sila. Kasi compromise na yung bansa. Ang daming jablo nun. Okay, si Satan talagang tuwang-tuwa nung time na yun. Talagang dami niyang kampon. That is why, somewhat, masasabi natin mga kapatid, ito just my human perspective. Somewhat, parang nagtagumpay yung jablo. Kasi chosen nation of God, pero meron pa rin siya.
Tama po? Pinili niya ng bansa, pero, may Pariseo, may Saduceo na mga sa Diablo. Ang tatay nila yung Diablo. So, somewhat parang nagtagumpay siya. Okay? Pero hindi natin alam, mga kapatid, ang galing ng Diyos, yung hidden wisdom niya. He taketh the wise in their own craftiness. What did He do? Diba? Yung sandata niya from the beginning, which is to kill, ginamit niya against Satan. Pinatay nila si Kristo. Pinapako nila si Kristo, si Judas. Talagang pinasukan ni Satan si Judas para lang ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Was siya. Pero what happened? Instead na judgment ipataw ng Diyos sa bansang Israel, anong ginawa niya sa Romans 11? He concluded them all in unbelief that He might have mercy upon all. Okay? May plano ang Diyos para kaawaan ang lahat. Para tayo na mga hintil maging partakers. Maging kasama din. Maging tayo din ay yung promise na hindi tayo join dati, hindi tayo kasama. Salamat sa Panginoon. In Christ, we are partakers. Mga kapatid, si John the Baptist, significant yung kanyang role para dalhin yung bansang Israel at i-ready sila para sa kanilang hari. But make no mistake of his identity. Hindi siya si Kristo. Tama po? John the Baptist is not Jesus Christ. Yes, he is a great prophet. Dahil tumayo siya, nanindigan siya, even to the point of death. Amen. Pero hindi siya ang ating Panginoong Jesucristo. Now, mga kapatid, sa ating pagtatapos, kung tatanungin ka ngayon ng Diyos, ang Diyos ang magtatanong, hindi para sa iyo, hindi Saduceo. Ang Diyos ang magtatanong, who art thou? Who art thou? Kung ang Diyos yung magtatanong sa atin, isa-isa sa tayo dito, tinanong ka ng Diyos, sino ka? Ano sasagot mo? Are you a saint in Christ? Or hanggang ngayon, you are still a sinner, rejecting the Lord Jesus Christ? Who art thou? Let us pray. Lord, salamat sa salita mo na bahagi ngayong umaga po na ito. Salamat sa umaga na ito, Panginoon. Thank you sa lakas na bigay niyo po sa amin. Alam ko po kahapon, kami po ay napagod sa labor na meron po. But Lord, that is not in vain because we do it for your glory. I pray, Father, sa kanila na mga hindi pa po nakakatiyak ng kanilang buhay. If somewhat death will come our way, kung ang kamatayan ay darating, di pa po nakakasigurado ng buhay na walang hanggan. Father, let them answer that question na in-espouse ng mga Pharisee kay John the Baptist. Who art thou? Sino ka? Sino ako? I know, Father, na kung akong tatanungin mo, I am nobody, but I believe on Christ. At si Kristo, He is my everything. He is all in all. And without Him, I can do nothing. At wala akong eternal life. But Lord, I pray for those na wala pa pong conviction na ito. Na nawa sila ay manampalataya sa ginawa ni Kristo at sa aming Panginoong Jesucristo para bilang kabayaran at nagbayad ng aming mga kasalanan. At kami kaya iligtas sa pagkakataon na kami magtiwala sa Kanya. Ama, kayo po ang patuloy mag-bless the remaining part of this day. May you be glorified with our service. In Christ's most precious name we pray. Amen and amen.